So yung topic natin for today is Introduction to C++ Application with Flowchart. Um, I provided here the link. Ang gagamitin natin as C++ compiler is yung online na lang para hindi na kayo mag-download ng C++ compiler sa mga laptop or PC nyo. So first, mag-refresh muna tayo dun sa flowchart symbols. I added here the basic symbol used in flowchart design. So yung una is yung ating terminal. O ito yung for start or stop and halt in the program's logic flow. Tandaan natin na ginagamit to for start, stop, or pagka nagha-halt tayo in flow charting. And ang symbol niya is oval and ang description or ang name niya is terminal. Next is yung input, output. Yung shape niya is parallelogram, which denotes the input and output ng inyong gagawing flowchart. Then, makikita natin dito, ginagamit siya para malagay natin sa flowchart kung ano yung mga i-input natin and kung ano yung mga i-output din natin. Next is yung box. Ang name niya or ang kanyang description is yung processing. This is used naman for our arithmetic of operations or instructions. Dito yung mga symbols like yung addition, subtraction, multiplication, division, and other process which involves computing. Then, ito yung diamond. This is used for decision naman or for decision point. Usually, ang makikita natin dito is true or false or yes or no when it comes to making flowchart. Then, ito yung connector. If yung flowchart natin is naging complex or more than one page siya, useful yung connector para ma-avoid natin yung confusion kapag tayo yung gumagawa ng flowchart para malaman if may next page pa ba ginagamit itong connector. Then, ito yung flow lines. Nag-i-indicate siya ng sequence doon sa ating instructions na na-execute natin. Ito naman, ito yung mga rules kung paano mag-create ng flowchart. Yung rule number 1, kailangan meron siyang start na keyword dun sa opening. So, maglalagay talaga ng terminal start. Then, rule number 2, kailangan meron din siyang ending statement. Using the terminal symbol, maglalagay naman ng end. For rule number 3, all symbols in flowchart must be connected with an arrow line. So, kailangan bawat symbol connected yung arrow line. Then, for rule number 4, the decision symbol in flowchart is also associated with arrow lines. So, take note na lang dito sa 4 na rules na in-include ko. Yun lang naman yung about sa flowcharting. Ni-refresh ko lang din. So, writing first, C++ program. Usual naman to sa atin, di ba? Ang una talaga nating hands-on experience is usually yung Hello World. So, in-include ko dito sa may right side yung screenshot ng tawag dito, ng program. Then, sa left side naman, nag-include din ako ng, same lang naman yung context niya. In-include ko dyan yung nakatype naman na code for C++ program na Hello World. Para naman matry nyo rin dun sa link ng C++ online application na provide ko. Kaya naglagay ako sa left side para ma-copy-paste nyo siya and matry nyo sa end nyo.
So, kung nagtataka kayo or hindi pa ninyo kasi masyadong alam tong context ng uh, basic code na to, mamaya i-discuss ko per part, isa-isa. So, start tayo dito. Sa Hello World, um, ayan, meron tayong output na Hello World. Pero, sa output, ayan lang yung makikita natin. While yung input, eto yon, yung itong buong code na to. So, copy natin siya. Then, lagay nyo lang siya dun sa, ano nyo, sa app nyo. Wait lang, i-share ko lang din yung, nasan yun? Teka lang So, yan. Bale, makikita nyo, i-paste ko dito yung code. Then, click nyo lang tong run para basahin nyo yung program. Then, ayan, nakita na natin na ang input is ito, itong buong ito, yung pinis ko. Then, ang magiging output niya, yung hello world, yun yung lalabas sa kanya. Then, explain natin isa-isa itong part na to. So, teka, ayusin lang natin. For this one, ay, nakikita naman both yung screen, no? Mm-hmm. Okay. For every terminology, andito yung explanation. So, una is yung C++ program to display the hello world. This line, yung print hello world na yan. A comment is used to display additional information about the program. Bale, itong may dalawang slash, ito um, yung line natin for comment, ito, nakalagay, C++ program to display hello world. Naka-comment siya. Tapos, dito naman tayo sa line 2, nakag-comment din ng header file for input-output functions. Then, ito, sa number 2 natin na description, yung hashtag include. Ito, sa line 3, sa ating code, hashtag include. Then, nakalagay, di ba, yung IO stream. Then, dito, yung hashtag include, directive tells the compiler to include the content of the file in the source code. Importante siya kasi siya yung nagsasabi dun sa compiler na lahat ng input dito is i-include natin doon sa ating source file para mabasa siya. So, for example, yung hashtag IOStream, yung sinasabi niya sa compiler na i-include um, yung file mismo na nagko-contain ng yung mga declaration, ng mga input and output dun sa ating source code. So, para ma-include tong lahat ng 4 to 14, kailangan meron muna silang hashtag include IOStream para mababasa siya lahat. Then, third is yung using namespace std natin. Ito yon, yung nasa fourth line ng ating code. This is used to import entity of std namespace into current namespace of the program. Ito, kailangan din natin to kasi kapag nag-import tayo ng namespace, essentially, nagpupull tayo ng type ng definition dun sa ating current scope. So, wag natin kakalimutan yung paglalagay nitong line 3 and line 4 sa ating code.
Naglagay ako dito sa link natin ng mga example for further studies. Kung gusto nyong malaman yung more details about using the namespace STD kasi marami pa siyang mga parts. Then ito, yung int main naman, which is andito na siya ha, nandito sa line 8 na tayo. Yung function is, dito naman, function is a group of statements that are designed to perform a specific task. The main function is the entry point of every C++ program. So, no matter where the function is located in the program. Ayun. Bali yung itong int main, siya yung nagiging entry point ng ating C++ program. Kaya nakalagay siya diyan bago mag-start yung pinaka-phrase ng program natin or kung saan tayo naglalagay ng condition, dapat meron siyang int main. The opening braces indicates the beginning of the main function, while ito naman, ang opening braces is itong line 9, ang tawag dyan is opening brace. Then, itong line 14, ang tawag naman dito is closing brace na nagpapahiwatig or nagsasabi na nag-end na or this is the ending of the main function. Then, itong nasa gitna, ayan yung ating pinaka-program. Okay? Next is yung see out, hello world. Ito siya, yung line 11. It is an instance of STD OS stream class that is used to display output on the screen. Ang ibig sabihin ng cout is yung pagde-display niya ng output or ng kung anong condition yung nakalagay sa cout, i-display niya yon sa output. Ito, dito. 'Di ba nakalagay dito, cout, tapos nakalagay sa loob is hello world. So, bali itong hello world, i-display niya sa output. Ito na siya, yung nandito, hello world. Yun, na-display na siya. Kasi naka-cout siya. Then, other information is, everything followed by the character na in double quotes is displayed on the output device. Then, yung semicolon, at the end of the statement naman, ito yung nandito sa line 11 pa rin naman, yung sa pinakadulo, yung semicolon. It is used to indicate na nag-e-end na yung statement. Like I said, kung gusto nyo pa mas in-depth study about this one, nag-provide ako dito ng link in relation to input-output or C-in, C-out. Next is yung return 0. So, ano nga ba yung return 0? For line 13, meron tayong return 0, di ba? This statement is used to return the value from function and indicate the finishing of function. Ibig sabihin, the statement is basically used in function to return the result of operation performed by the function. Para ma-return niya yung results, kailangan magkaroon ng return value, which is yung return 0, as finishing of the function. So, yung 7th is yung indentation, the cout, and the return statement have been indented or moved to the right side. Para to sa para mas malaman or mas makita na dahil naka-indent, mabilis nilang makita na, okay, andito na pala yung
out or yung ating return statement para mabilis sila mahanap and ma-distinguish. So for other information about that, I've also added tawag dito, the link. Okay, ito. You can explore more about that. So next topic is itong ating C++ basic syntax. So, syntax, this refers to the rules and regulation for writing statement in a programming language. They can also be viewed as grammatical rules defining the structure of programming language. So, gumawa ako dito ng basic syntax para sa C++ program. Ang tawag dito, this serves as our guide para hindi tayo malilito sa pagko-code. So, kung mapapansin natin, etong sa una, yung hashtag include iOS stream, siya is naka-labeled as yung header file kasi na-explain natin kanina kung bakit, diba? Next is yung using namespace std. Ito yung standard na namespace na ginagamit for C++. Then, yung int main for our main function. Ito, yung sa line 8. Then, ito na, yung mga declaration of variables, yung expression, output, then yung return statement. Ayan. So, yan yung syntax or yung structure ng C++ na program. Ito, na-explain naman natin na to kanina. Bali, dinetailed ko na lang. Pwede din kasi sa hashtag include na iostream, pwede rin siya kasing gawing hashtag include library name. Then, sa namespace naman, ito siya, sa line na to. Ang usual naman na ginagamit is yung using namespace std. Ayan. Then, for main function, yung sa int main, ito siya. Yung syntax niya is ganito. Nag-provide ako ng syntax. So, kung mapapansin natin sa line 8, di ba, int main, tapos nasa taas yung curly brace niya, open curly brace, then nasa gitna is yung code. Ito, yung code. Then, sa pinakababa ng code is yung return niya, which is yung return 0, then closing curly brace. So, yon same naman sila ng syntax. Para lang ma-visualize lang po natin. Then, yung blocks, ito. Dito sa blocks, makikita natin dito yung body ng function. Then, after declaring nun, may return 0 din. Semicolon. For semicolon naman, andyan naman din yung syntax. Makikita natin kung anong statement. Then, kailangan maglagay tayo ng semicolon as sign na terminate na natin yung line of statement or inend natin. Tulad dito, sa hello world, after ng hello world, di ba naglagay na tayo ng semicolon. Ganun din siya. For identifier, sa identifier, ito yung ating mga variables, function, and other user-defined data types. Pwede rin siyang mag-compose ng uppercase and lowercase, alphabetical characters, pwede yung underscore and digits. The first letter must be an underscore or an alphabet. So, ito yung example. For int 1, 24. For int 2 is 34. Ayan.
yung num1 and num2, sila yung ating identifiers. Then, ang data type naman na ginamit natin, di ba, nakikita natin these are both numbers. So, yung data type is int. For keywords naman, there are some reserved words that are used for special meaning para sa ating C++ program. So, hindi siya pwedeng gawing identifier. So, example ng mga to, yung int, yung return, and using. Yon. Then, meron pa nga kasing ibang keywords sa C++ na hindi mo siya basta-basta pwedeng gamitin. Total of 95 keywords yon. Ito, naglagay ako ng iba yung int, auto, this, case, void, bool, static, char, if, break, new, class, while, true, for, and false. Then, para makita natin yung iba pa na identifier and keywords for C++, I've also added here the link. Okay, i-click nyo na lang if gusto nyo mas malaman yung about doon. Yung basic output cout. Ibig sabihin nito, yung kapag ka mag-e-end na, di ba? Yung syntax is cout, result, tapos end, L, then yung ending natin, yung semicolon. So, now, eto na. Nandito na tayo sa structure ng program. Makikita naman natin yan. Ito. Ang magiging output niya daw is 58, di ba? Na-explain ko na tong mga per part ng code. So, i-try natin siya dito sa ating, sa ating online na C++ compiler. So, paste lang natin yung code from the left side. Then, i-run lang natin to. Tingnan natin if 58 yung output. Okay, same sila na output, di ba? 58. Yun. Then, ito na. Punta naman tayo sa object-oriented programming sa C++. Same pa rin naman. Bali, nadagdagan lang siya sa class body. Nadagdagan siya nung part, ay itong number 7, which is yung curly brace na closing na may kadikit na semicolon. Then, yung int main, yung calculate, add, kasi object declaration yan. Yung add, dot addition, member function call naman yan. Yung return 0, para ma-return yung statement, then closing bracket. So, same din yun siya. Class name, then after ng class name, yung class body. Then, sa data member and member function, makikita natin yung example, yung class calculate, then open curly braces, tapos nakalagay dito yung mga attributes or data doon sa ating class na define natin using the data member and functions. Okay? Ito. So, ito yung mga data member natin. Naka-comment. Tapos, ito yung function. Yung member function natin. Function is yung way ng ating pagsasolve. Yan, yung function. There are keywords here. Public, ibig sabihin, diba nakalagay public? Ibig sabihin yan, keywords public is access modifier. Yung sa access modifier, siya yung magde-decide kung sino yung makaka-access lang doon sa data members and function. So, if we say public yung access modifier, that means na yung data member and yung member function
pwede siyang ma-access ng kahit sino kasi naka-public siya eh. So, for object naman, the object is an instance of the class. So, yung class itself is just a template that is not allocated any memory. So, ang syntax is kung ano yung class name, then yung object name. Para dito, gumagamit tayo ng dot for accessing the data and method ng ating object. So, ayan. Ito yung ating example na code para ma-visualize. Like I said kanina, yung sa left side, nag-provide ako ng same context code na nakikita natin sa right side. So, itong left side, kung curious kayo and gusto nyo i-try yung code at your own, yan, i-run nyo lang siya. At makikita na natin yung result or yung ating output. Okay, nakalagay dito, in member function, in calculate addition, then, ayan, nakalagay na no return daw kasi may mga condition dito. Ito, yan, makikita natin dito sa line dito. Next is yung C++ command. I mean comment, sorry. So, there are two types of comments here in C++ programming. The first one is yung single line comment. Ang itsura niya is double slash. The next is yung multi-line comment. Ganito yung itsura niya. So, ang usage ng single line comment is for single line only na code. It is represented by the double forward slash and it applies to comments with single line only. So, lahat ng after text ng two double forward slash is ignored and hindi siya ma-execute. So, bale ganito siya. So, try natin on our end. Okay? Just paste, tapos run lang natin. Okay? As you can see, ayan yung visual representation niya. So, the output is GFG. Ito. Diba, naka-double slash? Sabi, lahat ng naka-double forward slash is hindi siya may execute. Bali, para lang siyang comment talaga. So, kahit gano'ng kadami yung ganyan nyo, basta may double forward slash siya, hindi siya makikita doon sa ating mismong output. Okay? Yung next is yung multi-line naman. Yung multi-line, it starts with yung front slash, then yung asterisk, and it ends naman with asterisk, tapos slash. So, for visual representation naman yan, itry natin to. I-run natin siya dito. Okay? Ayan. Diba, kanina, single line. Kanina ito, compare natin ha. So, kanina ito, single line. So, kunyari, itong line na to, kailangan mo siyang lagyan ng parehong double forward slash. Then, kung gusto mo yung line after niya, is lalagyan mo na lang din ng double forward slash. Dito naman, kapag multi-line, ang kagandahan dito is, pag mahaba yung lalagyan mo ng comment or mahaba yung comment na inunote mo or ilalagay mo, ang gagawin mo lang is yung slash asterisk dun sa first na line hanggang sa last na line na gusto mo. Tulad dito, sa line 8 siya naglagay ng opening for multi-line comment. Then, gusto niyang i-end sa line 10. So, dun niya ilalagay yung asterisk backslash. Ganun lang siya.
Okay? Yung variables ng C++. Ato, naglagay ako dito. Pag single variable, ganito yung itsura niya. Type, tapos variable, dash name, then, asterisk. Ay, apostrophe. Sorry. Then, ito. Sorry, andito na pala ako. Sa multiple variables pala, ito naman yung format niya or yung syntax niya. Variable 1, then meron ding variable 2, then may variable 3. Make sure lang po natin nalalagay natin yung comma plus space between variables kasi case sensitive siya. Okay? A variable name can consist of alphabets, yun nga, yung kahit upper or lower case. Pwede rin siya ng underscore para may ano siya, um, makita natin yung kung pang ilang variable siya, ganun. And the name must not start with a number. Tandaan natin yun. Okay? So, ayan na. Dito tayo. Ito yung variable in C++. So, data type is int. Data type int siya. Yung name niya is age. So, ang ginawa niyang name is age for variable. Then, yung value, anong value ba nitong nito? So, ang value na nilagay niya is 15. So, na-save na yon yung 15. So, tuwing int age, ang magiging value niya lagi is 15, di ba? So, eto. For further explanation, ito, yung data type, ano yung data, ano yung type ng data na pwedeng i-store dito sa variable? For variable name naman, ano yung name given doon sa variable? Yung value, ito naman yung initial na value sa ating variable. So, I have here examples. Pag float variable, ito, simply state float, tapos kung ano yung variable name mo, simple interest, yung variable name, yung data type niya is float. O, ito naman, int time. Int time speed. So, int is yung data type, tapos yung time, at saka yung speed, ayun naman yung variable name. Ito naman, car, bar. Yung character, yun naman yung data type niya. Then yung bar, ayun naman yung variable name niya. So, ito yung other example. Yung kapag magde-declare ng two variable of integer, yung 50 for A and 100 para sa B. Dalawang variable yan. Pag float naman, okay, makikita natin, F is equals to 50.8. Pag float type, di ba, meron siyang decimal. So, kaya may 0.8. Pag character naman, car, C, Z yung ano niya, di ba? So, isang character type lang. Yan. Naglagay din ako ng mga rules para hindi kayo malilito. Ito yung mga valid variable names, yung int x, yung yz, na may underscore sa unahan, pwede siya. Yung G, 40, pwede. Pero ito yung mga invalid. Yung int 89. Kasi kailangan hindi siya number, di ba? Hindi siya agad number. Kailangan daw, meron siyang um, character muna bago mag-number. Etong int A space B. Mali siya dahil meron siyang space between them. 'Di ba ang rule, if 2 yung variable, lalagyan natin siya ng comma muna, space, then B. Pag ganito yung format niya, magiging tama.
Pero pag ganyan, pag space lang, mali yan. Pag double naman, ayan, int double, dahil yung double is part din siya ng, um, ating data type, di ba? Eh, yung int, part din ng data type. Mali siya dahil yung C++ keyword na double, hindi siya pwedeng basta-bastang gamitin. Kaya nag-e-error. Ito yung example ng mga data type natin. Try natin siya sa ating, I'm sorry, dito sa ating compiler. Okay, turn natin siyang i-run. Okay. Ang answer is A or yung output niya is A. Ito yung condition, ito yung mga comments, di ba? Tapos, after all the functions, um, ang output niya is A. So, meron tayong types of variables. Tatlo sila, actually. Yung una is yung local variable. Variable defined within a block or method. Tinatawag siyang um, local variable. Yung instance variable naman, ganito, yung non-static variable na dinideclare outside any method or construction or block. For static variable naman, ito yung tinatawag nating class variable. So, ayan, ito yung example ng types of variables. Pag static variable, ayan yung format. Pag instance naman, may ganito. Pag static, tandaan natin, may nakalagay na static sa unahan bago yung data type and itong name. Pag, naman, local variable, ito yung format niya. Then, ito, data types in C++. Meron tayong tinatawag na mga data types. Yung primitive data type. Ito yung pinaka-basic na data type. Ito, ang example nito are yung integers, yung float, characters, ganun. Pagka sinabi naman pala natin user-defined data type, tayo yung gagawa ng data type na yon. Tayo yung nag-define, ganun. Tapos, meron din tayong derived type. So, yung derived types, ito yung mga data types na nade-derive natin na nanggaling sa either sa primitive data types or yung dun sa ating built-in na data types na derived data types. So, ito yung data type sa C or sa C++. Yung mga primary, ito, yung na-mention ko kanina, yung integer, character, floating point, double floating point, and yung void. For derived naman, this includes yung function, array, pointer, reference, and sa user-defined, these are class, structure, union, enum, and type def. So, for further details, I have here data type, yung size or yung byte, yung range nila, and yung format specifier. Nakalagay dito yung mga data types. Note lang that yung short, yung long, and pati na rin yung signed and unsigned na data type modifier can be used with some primitive data types para ma-change yung size or yung length ng data type. So, eto na, malapit na tayo matapos. So, I have here an example wherein may flow chart tapos mag-i-input tayo ng dalawang number na nanggaling sa user, tapos i-display natin kung ano yung largest doon sa two number na in-input.
So, alam naman na natin mag-flowchart, di ba? So, start, tapos start for terminal. Then, ito, yung input-output, di ba? Yan. Input natin yung dalawang number. Then, we have here also the condition kasi may diamond. True or false? Kapag true, magde-display siya ng number 1. Kapag false, display ng number 2. With respect dito sa condition. Then, stop. So, check natin. Let's copy this. Okay. Lagyan natin siya dito. Then, run natin. Enter two numbers. Kaya naman magbibigay. Kunyari, 77. Tapos, 25. Okay. Makikita natin na ang in-enter nating number, una is yung num1 natin is 77. Num2 is 25. Then, dito sa code, yung cin for C++ programming is yung in-input mo or yung nilagay mo na number or kung ano mang condition yung need. Then, nakalagay dito sa function kapag mas malaki, yun yung made-display, di ba? Kasi print the largest number. So, ang ilalabas mong number is yung largest daw. Kaya ang nilabas dito sa cout is yung 77. Because 77 is larger than 25. Okay? Next, another example. Ito, yung about sa temperature naman. So, ito, may steps dito. User asks to enter temperature, screen display the result. Then, ito naman yung gagawin natin as part of developer side. Dahil tayo ay mga programmer. So, the first thing is, i-declare natin kung ano yung mga variables na gagamitin natin sa flowchart and sa program. Then, i-input naman natin yung temperature ng user, kung ano yung temperature niya. Then, dito sa ating condition or sa diamond, dyan papasok na if yung temperature is less than 32, then i-declare natin na below freezing siya. If, ano naman, if hindi siya below 32, lalagay naman is yung above freezing. Then, after that, the program will end na. So, for this one, let's try to run in our C++ compiler online. Then, yan. Kunyari, ang temperature natin is 36 degrees. Okay, nakalagay dito, above freezing siya. Because as mentioned sa condition, kapag pagka no siya, ang ipiprint is yung above freezing. So, ayan, ito yung code niya. So, natapos na natin yung discussion for today. Yun lang. Salamat.